Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y muling lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Naway maging paalala sa atin ang salita ng Diyos na magbigay sa atin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Ang paglilingkod na may puso, may pananampalataya at may takot sa Diyos. Sabi po sa Kawikaan 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng mga layunin. Sa oras na ito, hayaan po nating ang kanyang salita ay maging gabay, liwanag at inspirasyon sa ating paggawa ng desisyon at pagtupad sa ating mga tungkulin. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ipagkatiwala sa Panginoon. Sa panahon po ngayon ay marami tayong mga plano para sa pamilya, trabaho, ministeryo at sa ating bayan. Pero gaano man ito kaganda kung walang basbas ang Diyos, madali itong mabigo. Kaya't ang paalala sa atin ng Kawikaan 16 verse 3 ay simple ngunit napakalalim. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawain. Ano ba ang ibig sabihin ng kahulugang ipagkatiwala? Ito ay nangangahulugan na isuko, ilagak o ipaubaya. Hindi ito simpleng paghingi lang ng tulong. Ito ay isang desisyon, ilagay ang buong tiwala sa Diyos. Isang uri ng pagpapakumbaba ng nagsasabing, Panginoon, hindi ko ito kaya na mag-isa. Kailangan kita. Kaya nga doon sa John chapter 15 verse 5, sabing ganon, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano ba ang pwede nating ilagak sa Panginoon, ipagkatiwala? Anong klaseng gawain ang tinutukoy dito? Ito po ay maaaring ating trabaho, desisyon, proyekto, o relasyon, o anumang layunin sa buhay. Kapag sinimulan natin ito sa panalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, mas magiging malinaw ang direksyon natin. Kaya nga doon sa John chapter 15 verse 16, anuman ang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Mayroon pong pangako ang Diyos sa atin. Sabi po, ito po ay ang kagandahan ng talatang ito. Kapag ang ating gawain ay naka-align sa plano ng Diyos, ang ating layunin ay nagkakaroon ng katatagan. Hindi man ibig sabihin ay maging madali ang lahat, pero tiyak na magiging matatag ito dahil nakaangkla sa Diyos. Napakaganda yung pangako sa Jeremiah 29 verse 11.
sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ako'y may gustong ikwento sa inyo. Ito po ay si Mang Elias. Si Mang Elias ay isang masipag na magsasaka, isang maliit na baryo. Tuwing Enero, pinaplano niya ang buong taon ng pagtatanim, anong buto ang itatanim, kailan na anihin, at kung paano niya ibebenta ang ani. Kaya isinusulat niya ang lahat ng lahat ng ito sa maliit na notebook. Isang taon, dahil sa ganda ng panahon, ay tuloy-tuloy ang ulan. Sabi niya sa sarili, sigurado ito na ang taon na tagumpay ko. Nagplano siya ng mas malaki, nag-utang para sa mas maraming binhi, bumili ng bagong kagamitan, at inupahan pa ang ilang kabataang lalaki para tumulong. Pero pagsapit ng Abril, dumaan ang matinding tagtuyot. Nalanta ang kanyang pananim. Nasayang ang inutang niyang pera. Nalugi siya sa kanyang pag-upo. Nalugi siya sa kanyang pag-upo sa gilid ng palayan. Napaluha siya sa sama ng loob. Isang matandang pastor ang lumapit at nagsabi, Mang Elias, ang ganda ng iyong plano, pero naipagkatiwala mo ba ito sa Panginoon? Napaisip si Mang Elias. Oo nga, sa sobrang tutok niya sa plano, nalimutan niyang manalangin at humingi ng patnubay sa Diyos. Mula noon, bago siya magdesisyon, naglalakad muna siya sa gilid ng palayan at nananalangin. Sabi niya, Panginoon, ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ikaw ang magtakda. Makalipas ang isang taon, muling bumalik ang ulan sa tamang panahon. Di man ganon karami ang ani, sapat ito para mabayaran niya ang utang at makapagsimula muli ng may bagong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang galing nating magplano ay walang silbi kung wala ang pagpapala ng Diyos. Pero kapag ang ating mga gawain ay pinagkatiwala sa Kanya, kahit anong hamon ang dumaan, matatag tayong makakaahon. Mga kapatid, mga kaibigan, sa bawat hakbang ng ating buhay, sa bawat pasya ng ating ginagawa, lalo na bilang mga leader, bilang mga Kristiyano, lagi nating itanong, na ipagkatiwala ko ba ito sa Panginoon? Dahil kapag siya ang kasama natin sa gawain, hindi tayo matitinag. Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan mo kaming ipagkatiwala sa iyo ang aming mga gawain. Ipaalala mo sa amin ang tunay na tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Hindi sa aming sariling talino o lakas. Patatagin mo ang aming mga layunin ayon sa iyong kalooban. Amen. 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 Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.